As in, di ko alam kung saan ako mag-uumpisa mag-pack. Ang hirap. Parusa. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Work my way, yeah. Hey guys, for today's video, tara mag-impake tayo. Alam kong napakahirap pero dahil excited nang umuwi sa Pilipinas, kakayanin. Walang hindi kakayanin, di ba? As in, di ko alam kung saan ako mag-uumpisa mag-pack. Ang hirap. Parusa. Sumakit yung ulo ko sa ano tawag dito? Kakaisip kung paano ko pagkasyahin yung luggage namin. 5 na to pero kulang pa rin. Sakit sa ulo pala. Kasi ikaw lang. Pakita ko sa inyo, ang dami pa. Yan. Ang dami pa. Ito hindi ko alam paano ko dalhin. Yan okay na. Pero yung nasa labas hindi ko alam paano ipasok yan. Tapos ito hindi ko na siya madagdagan. Kasi okay na siya. Pasok na siya dun sa way ko. Ito hindi ko alam paano siya dalhin, yung handle ng guitar. Tsaka yan, yung aking coffee maker. Gusto ko siyang dalhin. Tapos, ito okay na yung isang malaki. Yan, medyo may vacant pa. Tapos yung dalawang gitara. Paano kaya? Ang hirap pala mag-pack. Sobrang hirap. Pero medyo malinis na siya. Ayan. Halos okay na. Yung secret ko, ayan, kapag nagta-travel ako, ano tawag dito? Nakita ko to sa pinsan ko kasi lagi siya nagta-travel. So, ito yung portable na weighing scale. Ayan, nabili ko lang to sa Lazada sa Pilipinas. Sobrang mura lang siya pero lumatagal naman siya. Ayan, so it's been 6 months simula nung nag-travel ako. Ay, hindi pa 6 months pa lang pala pero may battery pa rin siya. So kailangan mo lang i-on off, ganyan. Ayan yung on. Ayan ito. Tapos off. Tapos kung ilang pounds, ilang kilograms yung gusto mo. Sakit sa likod. Pero okay kasi naging busy ako ngayon. Yung araw na to. Yung buhok natin sobrang bruha na. Nakakasayang kasi pag nagpagawa ng buhok dito sa Canada kasi mahal. Pag dyan sa Pilipinas, mas sulit, mas maganda. Mas marami silang advance na mga ginagawa dyan sa Pilipinas para mag-ayos ng buhok. Tapos yung namimiss ko lalo dyan yung masahe sa Let's Face It. Ang galing nila magmasahe. So, ano pa ba? Nakakapagod lang talaga mag-ayos ng gamit. Hindi ko alam kung paano to pagkasyahin lahat. Dapat pala, mas maganda kung nagta-travel ka. Ang dala mo, 2 malalaking bag. Yung medium, medyo alanganin. So, mas maganda kung 2 large kaysa sa medium. Ayan. So, ang nangyari tuloy, 2 large, 3 medium. Tapos, small na hand carry, 2. Pero hindi pa rin talaga siya kasya. Kulang pa rin. Ay. Na-experience ko na yung mga na-experience ng iba. Yung may nakita akong vlogger sa YouTube. No, not sa YouTube, pero sa Facebook. 15 years sila dito sa Canada. Tapos, nag-move na sila permanently dyan sa Pilipinas. Ayun. Hindi ko alam kung anong name ng nila, ng Facebook. Pero napanood ko. Tapos, yun. Hindi ko alam din yung rason kung bakit nag-move out sila dito sa Canada.
Pero ako, yung lamig, ayaw ko. Kasi yung lamig dito, nag-uumpisa ng November. Buti nga ngayon, late November. Tapos matatapos siya ng mga like February, March. So, can you imagine yung November, December, January, Feb, March. Almost 5 months na snow. So, lalo na dito sa kung saan nakatira kami. Talagang grabe yung snow dito. So, yun. Isa pa, weird kasi yung kapag summer, yung sun dito up until 9 ng gabi, minsan 10 pa. So, pero pag winter naman, hanggang mga 4:30 lang gabi na siya. So, ibang-iba. So, yeah. Talagang malupit na adjustment. Kaya, talagang hanga ako sa mga nandito na nakakapag-adjust sila dito. Ayun, tapos marami akong nakausap na gustong-gusto na talaga dito sa Canada. Ayun, so yan. Kasi marami namang opportunity dito. Pero yung medical dito medyo matagal lang yung pagbigay ng mga espesyalista dito, ng mga doctor, matagal-tagal. Tapos yung mga results ng mga laboratories, hindi maibibigay sa'yo. Diyan sa Pilipinas mabibigay. So, yun. Yun din yung pinagkaiba kasi parang ang tagal nilang i-transfer ka sa mga espesyalista. Tapos yung mga laboratories mo ang tagal. So, sabi ko kay husband, di bali ng mag-spend kami ng money sa Pilipinas, yung hindi naman malaki, at least alam mo yun, yung mabilis yung proseso ng medical dyan. So dito matagal, like kung sa stress test dyan matatapos na in 15 weeks, dito nag-antay si hubby ko ng 6 siguro na 6 to 8 weeks yan. So 2 buwan or 3 buwan almost. Ayun, kaya sabi ko ang hirap din pala ng dito, ng healthcare dito kasi ang tagal. So kailangan din talaga na pag nandito ka, healthy ka para ayun na, hindi ka mahihirapan pagdating sa medical dito kasi medyo matagal yung pagbigay nila ng specialista. Pero hindi ko alam sa ibang city, dito naranasan namin. So yun, sabi ko hindi pwede. Mas gusto ko na nasa Pilipinas kasi ang importante din sa akin is yung health. So, paanuhin ko yung wealth kung hindi naman ako healthy. So, yun. So, yun lang muna guys. And thank you nga pala sa pag-subscribe at pag-like ng aming YouTube channel. Ayun. So, very soon, kasama na yun si hubby sa vlog ko. Kasi right now, busy pa talaga siya sa pag-aayos ng mga dapat niyang ayusin bago siya finally mag-move sa Pinas. Ayun. So, thank you! Bye! Hey, can I pop shit? I might bottom on the low, but they top shit. Switch the genre on you hoes, do a rocket. I got the biggest nail song, fuck the charts, sis. I don't need them. They wanna know if I be last done. Bitch, even if I started flopping, it be fashion. Popping up in movies, ain't no Nazi bitches ass done. I'm bad as Michael Jackson. Hey, it's a holiday.